Sa bayang niyuyukuan ng araw sa bawat hapon sa paanan ng bundok sa Nueva Ecija, naroon ang isang maliit na baryo na tila nakalimutan na ng panahon. Doon sa isang kubong yari sa pawid at kawayan, naninirahan si Rico, isang ulilang magsasaka na lumaki sa piling ng kanyang lola Mercedes. Sa edad na 28, sanay na siya sa hirap. Ang palad niyang magaspang ay hindi dahil sa kasalanan, kundi sa taon ng pagtatrabaho sa bukid, pagbubungkal ng lupa at pagbubuhat ng sako ng palay. Bawat umaga, bago pa man tumilaok ang manok, gising na si Rico. Tinatahak niya ang pilapil habang dala ang balde ng pagkain para sa alagang kalabaw na si Moro. "Moro, tayo na! Magtanim pa tayo ng buhay." Biro niya habang hinahaplos ang likod ng hayop. Si Moro na marahil ang pinakamatagal at pinakamatapat niyang kasama sa buhay. Sa pagitan ng kanyang pagsasaka, nagtutungo rin siya sa bayan upang mamili ng binhi o kaya'y ibenta ang ilang ani. Sa isang sulok ng palengke, nandoon si Aling Nena, matandang tindera ng gulay. "Rico, binata ka pa rin? Abay, ang sipag mong yan. Dapat may kasama ka na sa buhay." Sabay tawa ng matanda habang inaabot ang sukli. Napangiti si Rico at marahang yumuko. Wala pa pong may gustong sumama sa isang gaya kong pulubi sa bukid. Hindi man halata, ngunit may kilig sa tono niya tuwing napapatingin kay Liza, isang dalagang tindera ng prutas sa tapat ng pwesto ni Aling Nena. Si Liza na may maamong mukha at malambing na tinig ay tila untouchable para sa isang gaya niyang simpleng magsasaka. "Good morning, Rico." Pati ni Liza minsang nag-abot ito ng mansanas bilang dagdag. "Libre na ito, mukha kang pagod." "Salamat," tipid na sagot ni Rico habang pilit na itinatago ang pamumula ng kanyang pisngi. Gusto niya sanang makipagkwentuhan pa, ngunit mabilis siyang tumalikod. Sanay siya sa pag-atras kapag puso na ang usapan. Pagbalik niya sa bukid, sinalubong siya ng ingay ng kuliglig at hampas ng hangin sa damuhan. Habang nag-aararo, hindi niya maiwasang isipin ang pangarap niyang palengke, isang maliit ngunit maayos na lugar kung saan pwedeng makapagtinda ang mga kapwa niyang magsasaka nang hindi lugi sa gitna. Pangarap niya itong itayo sa tabi ng kalsada, pero pangarap lamang iyon dahil wala siyang sapat na pera. Sa hapon ding iyon, nang makauwi na siya sa kubo, nadatnan niyang may liham sa may pintuan. Kinilabutan siya. Ilang taon nang wala siyang natatanggap na sulat. Mula ito sa isang law firm sa bayan. "Rico, ako ito si Attorney Di Malanta, executor ng estate ni Aling Mercedes. Batay sa utang na naiwan ng iyong lola noong 1998 sa kooperatiba, kailangan nan ipagbili ang lupang sinasaka mo upang mabayaran ang natitirang balanse. May mga interesadong buyer na. May 3 buwan ka upang tumugon." Lubos na gumagalang. Napaupo si Rico sa labas ng kubo. Hawak ang liham na nanginginig ang kamay. 3 buwan. 3 buwang pananatili sa lupang kinalakhan niya. Ang lupang binuhusan niya ng pawis, luha at panalangin. "Lola," mahina niyang bulong, "bakit hindi mo sinabi sa akin to?" Dumilim ang paligid na para bang sabay sa pagdilim ng kanyang isip. Ilang gabi siyang hindi makatulog. Bawat patak ng ulan ay tila hampas ng kawalang pag-asa sa kanyang puso. Sa gitna ng mga gabing iyon, tanging si Moro lamang ang kanyang karamay. Nakaupo silang magkasama sa ilalim ng isang bubong habang hinihimas niya ang batok nito. "Kung may 500,000 lang ako, baka mabayaran ko pa yung utang. Pero saan ko huhugutin yon? Ni pamasahe papuntang Maynila. Wala nga ako," wika niya, tila sinasabi sa hangin. Isang umaga, nagpasya siyang magtungo sa kooperatiba upang subukang humiram ng pondo. Sa kanyang paglalakad papuntang bayan, dala ang lahat ng dokumentong meron siya. Damang-dama niya ang bawat hakbang. Pagdating sa opisina, agad siyang pinaupo. "Pasensya na po, Rico. Hindi ka pasado sa credit check. Wala ka ring co-maker. Kung may kamag-anak ka sa Maynila, baka sila ang makakatulong." Malamig na paliwanag ng loan officer. "Wala na po akong kamag-anak. Ako na lang ang natira."
Mahinang tugon niya habang pinipigil ang luha. Pauwi na siya nang dumaan siya sa isang bahagi ng kalsada kung saan tila walang dumaraan. Dito siya palaging naglalakad pauwi, tahimik at mapuno. Ngunit hindi niya alam na sa mismong bahagi ng landas na iyon, magbabago ang takbo ng kanyang buhay. Sa di kalayuan, may narinig siyang malutong na kalabog. Kasunod ang ingay ng makina. Mula sa kalsada, tanaw niya ang isang itim na sasakyang nakahinto, bahagyang nakatagilid, at tila may aberya. Agad siyang lumapit. "Miss, okay ka lang po," sigaw niya habang papalapit. Sa loob ng sasakyan ay isang babaeng mestisa, halatang dayuhan, na tila hindi alam ang gagawin. "Excuse me, help, car, no move." Utal na wika ng babae habang palingalinga sa paligid. Napakunot noo si Rico. Mukhang nasiraan at mukhang hindi taga rito. Tumango siya at lumapit pa. "Ako na po ang titingin, miss. Huwag po kayong mag-alala." Hindi niya alam na sa paglapit niyang iyon, hindi nang siya tutulong sa isang estranghera, tutulong din siyang buksan ang isang pintuang matagal nang isinara ng kapalaran. Hindi pa man natutuyo ang putik sa gulong ng sasakyang iniahon niya mula sa palayan, heto't panibagong unos na naman ang kinaharap ni Rico. Hindi pa rin niya mawaglit sa isipan ang babaeng dayuhang tinulungan niya ilang araw na ang nakararaan. Bigla na lang itong nawala matapos niyang ayusin ang gulong at ayain sa kubo para sana ay makapagpahinga at uminom ng tubig. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, agad itong sumakay muli sa sasakyan at umalis. Nag-iwan lamang ng maliit na panyo na may burdang titik na S. Sa likod ng payak ng ngiti ni Rico, may baong tanong, sino siya? Ngunit wala ng panahon upang magbabad sa alaala ng di kilalang babae. Dumating ang isang buwang sunod-sunod na ulan na sumira sa halos lahat ng kanyang tanim. Ang dating luntiang palayan ay nalugmok sa putik at ang binhi ng kanyang mga pangarap ay nalunod sa baha. Tuwing gabi, basang-basang kaluluwa ang bumabalot sa kanyang dibdib habang nakaupo siya sa tabi ni Moro, tahimik na tinatanggap ang pagkatalo. "Hindi ko alam kung kakayanin ko pa, Moro." Bulong niya sa hayop habang pinupunasan ang likod nito. "Kung buhay pa si Lola, siguro may masasandalan pa ako." Mas lalong sumikip ang dibdib niya nang dumating ang liham mula sa munisipyo. Isang formal na paalala na may padating ng mga buyer ng lupa. "Pumayag na lang kayo, Rico," payo ng kanilang kapitan, si Capramon. "Makakabuti na sa'yo yan, malulugi ka lang sa pagtatanim. Magtrabaho ka na lang sa planta. May bakanteng utility sa Maynila. May pinsan ako ron. Ngunit hindi basta-basta ang desisyong iwan ang lupang sinasaka. Iyon ang tanging atitirang koneksyon niya sa kanyang lola, sa kanyang pagkabata, sa lahat ng alaala ng sakripisyo at pagmamahal." Isang gabi, habang tinititigan niya ang lumang larawan nila ni Lola Mercedes, nakaupo sa gitna ng palayan, may niting pagod pero buo. Isang luha ang kusang bumagsak mula sa kanyang mata. "Lola, patawad, hindi ko na yata kayang ipaglaban ang ipinagkaloob mo." Kinabukasan, sinubukan muli ni Rico ang kanyang swerte. Bumisita siya sa Rural Bank upang humiling ng loan. Nakasuot siya ng pinakamaayos na polo at pantalon. Bit-bit ang folder ng lahat ng dokumento sa lupa. Sa mesa ng loan officer, pinilit niyang ipaliwanag ang plano niya. Gagawing demo farm ang lupa, gagamit ng organic system at kukumbinsihin ang lokal na kooperatiba na bumili ng produkto nila. Ngunit matapos ang halos kalahating oras ng pagsasalita, isang sagot lamang ang kanyang natanggap. "Rico, base sa aming evaluation, hindi sapat ang iyong credit score. Wala kang co-maker, wala kang collateral maliban sa lupang nakahold na rin. Pasensya na." Walang emosyon ang mukha ng opisyal. Wala ring puwang para sa pag-asa sa malamig na silid. "Kung ganun po, wala na ba talagang ibang paraan?" tanong niya, halos pabulong. "Tulungan mo ang sarili mo, Rico," sagot ng matandang manager bago siya paalisin. Bumalik siyang tulala sa kalsada. Mainit ang araw, ngunit para sa kanya, parang siya ang may dalang ulap ng unos sa ulo. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat tunog ng motorsiklong dumaraan
ay tila pangungutya sa kanyang katahimikan. Pagdating sa kubo, sinalubong siya ng tunog ng bubong na natutuluan at alingasngas ng hangin sa mga lumang dingding. Wala na siyang ibang matatakbuhan. Ni isang bariyang ipon, wala. Pati ang mga manok niya, iilan na lang ang natira. At si Moro, sa tanda, ay hindi na rin makabuhat ng kariton. Isang hapon, dumaan si Mang Andres, ang matandang kaibigan ng kanyang lola. Rico, alam kong hindi mo gusto, pero may naghahanap ng kalabaw sa kabilang baryo. Bibili raw ng kahit luma, basta malakas pa. Pwede kang makakuha ng 8,000. Tahimik lang si Rico, parang tinusok ang puso niya. Si Moro? Ibebenta? Ngunit kailangan niya ng pera para lang makatawid hanggang susunod na buwan. Kinagat niya ang labi at tumango. Sige po, bukas ko na lang po ihahatid. Ngunit ng gabi ring iyon, habang pinupunasan niya ang noo ni Moro, napaiyak siya sa lungkot. Pasensya ka na, Moro. Matagal mo na akong sinamahan. Pero siguro, ito na ang huli natong gabi. Biglang kumulog at kasunod doon, isang malakas na ulan ang bumuhos. Tumulo ang bubong. Pumasok ang malamig na hangin. Ang lahat ng ito ay tila nagpatunay lamang sa realidad na wala na siyang makakapitan. Subalit sa gitna ng dilim at ulan, may isang liwanag pa rin ang nanatiling naglalagablab sa dibdib ni Rico, ang kanyang dangal. Kinabukasan, hindi niya itinuloy ang pagbenta kay Moro. Sa halip, nagpunta siya sa kabilang baryo upang maghanap ng pwedeng pag-arawan. Sa paglalakad niya sa putikan, may nadaanan siyang poster sa waiting shed. Mag-apply sa lungsod, may libreng sakay at onboarding para sa mga manggagawa sa warehouse. Napaisip si Rico, ito na nga ba ang tamang panahon para talikuran ang lahat at sumubok sa bagong mundo? Ngunit paano ang lupa? Paano ang pangarap? Sa pagbalik niya sa bahay, nagmulat si Moro at umungol. Parang sinasabing, kaya mo yan. Ngunit bago pa niya mapagdesisyonan kung aalis siya o mananatili, isang hindi inaasahang pangyayari ang muling magbabalik sa kanyang isip sa babae sa sasakyan. Ang huling piraso ng pangyayaring maaaring magbago ng direksyon ng lahat at ng kanyang kapalaran. Hindi pa man natutuldukan ang kaguluhang bumabagabag sa puso-isipan ni Rico. Isang umagang tila katulad ng iba ay nagdala ng isang pangyayaring sadyang hindi niya inaasahan. Habang bitbit niya ang bungkos ng gulay na dapat sana'y ibebenta niya sa bayan, pinili niyang dumaan sa isang lumang daan. Isang mas tahimik at mas maikli, ngunit madalas ay iniiwasan ng marami dahil sa hindi pantay na kalsada at kakulangan sa dumaraan sasakyan. Habang tinatahak ang makipot na daan sa gitna ng mga palayan, napansin ni Rico mula sa malayo ang isang sasakyang itim na tila nakasadsad sa gilid ng kalsada. Bahagyang nakatagilid ang gulong sa putikan. Nilapitan niya ito habang pinupunasan ang noo sa init ng araw. "May problema po ba kayo?" tanong ni Rico habang dahan-dahang lumalapit. Sa loob ng sasakyan ay naroroon ang isang babae, maputi, may mahabang buhok, nakasuot ng simpleng damit, ngunit halatang mamahalin at tila litong-lito. Nang lumingon ito, napansin agad ni Rico ang kakaibang kutis at anyo ng dayuhan. Malinaw sa kanyang paningin na hindi ito karaniwang lokal. "Oh, yes, I think cart it's not moving," sagot ng babae, halatang hirap magsalita ng Ingles at mas lalo pa sa Tagalog. Lumapit si Rico at sinipat ang gulong. "Nabaon po sa putik yung gulong. Siguro po napadiretso kayo sa basang bahagi," paliwanag niya habang yumuko. Kahit hindi sigurado kung naiintindihan siya ng babae, tinapik niya ang gilid ng kotse. "Ako na po ang bahala rito." Bumaba si Rico sa pilapil at kumuha ng ilang tuyong kahoy at bato sa paligid upang isalpak sa ilalim ng gulong. Sa tulong ng mainding hila at tulak at bahagyang pagtutulungan nila ng babae, ay naiangat muli ang sasakyan sa kalsada. Ingal na hingal si Rico. Basang-basa ng pawis ang kanyang likod. Ngunit mumiti siya. "Pwede na po kayong umalis. Pero kung gusto nyo, may kubo po kami dyan banda. Malapit lang. Pwede kayong magpahinga kahit sandali." Saglit na tumahimik ang babae, tila nag-aalangan. Tiningnan niya si Rico mula ulo hanggang paa. Ang kanyang kupas na damit, ang pawis sa noo,
ang magaspang na kamay. Ngunit sa mga mata nito, nakita niya ang kabutihan. "You, good man," sabay tango ng babae. "Yes, I rest, little." Masayang inakay ni Rico ang babae patungo sa kanyang maliit na kubo. Sa buong paglalakad ay panay ang tanong niya sa babae kahit minsan ay hindi ito masyadong sumasagot. "Anong pangalan ninyo, ma'am?" Tanong niya habang inaabot ang tabo ng tubig para makapaghugas ng kamay. "Sofia," sagot ng babae. "You, Rico?" Napangiti si Rico. "Opo, paano niyo po nalaman?" Sabay turo ni Sofia sa may tabing pinto kung saan nakasabit ang maliit na plaka na may nakasulat na Rico's Hut, no trespassing except friends. Umain sila ng nilagang saging at sinabayan ni Rico ng kwento ukol sa kanyang buhay sa bukid. "Dito po ako lumaki. Simulat sa pool, ito na ang naging mundo ko, masaya kahit mahirap." "Kayo po ba? Saan kayo galing?" Hindi agad sumagot si Sofia. Tumitig muna ito sa kawayan ng dingding at marahang tumango. "From far, Europe. I got lost. Then, my driver gone. Car broken. I walk. Then back. Car is stuck." Hindi na rin nagtaka si Rico kung bakit tila masyadong komplikado ang paliwanag ni Sofia. Wala na siyang pakialam kung ano ang eksaktong nangyari. Ang mahalaga ay ligtas ito at hindi na nangangapa sa kalsada. Makalipas ang halos isang oras, tumayo si Sofia at nagpaalam. "Thank you. You very kind, Rico. I remember." "Sigurado po kayong ayaw niyong magpahinga muna ng mas matagal?" Alok niya. "Alikado po sa gabi, lalo na kung dayo kayo. I must go, but I leave this." Inabot ni Sofia ang maliit na panyo mula sa kanyang bag. "This lucky, I want you keep." Hindi na rin siya nakatanggi. Tinanggap ni Rico ang panyo at sinundan ng tingin si Sofia hanggang sa muli itong makasakay sa sasakyan. Habang papalayong umiilaw ang likuran ng kotse, tila may naiwan sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Pagbalik niya sa loob ng kubo, tinitigan niya ang panyo. May nakabordang titik na S sa gilid nito. At sa mismong tela ay may bahid ng pabangong hindi niya alam ang pangalan, ngunit malakas ang dating. Tumitig siya sa palad niya na kanina lamang ay nakahawak sa kamay ni Sofia habang tinutulungan itong bumaba sa kalsada. Marahan niyang kinuyong ang palad. "Hindi ko alam kung sino ka, Sofia, pero parang hindi ito ang huling beses na magkikita tayo." Bulong niya sa sarili habang tinititigan ang silong ng dapit hapon. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Hindi na siya nagtuloy sa bayan. Sa halip, naupo siya sa ilalim ng punong mangga at tinitigan ang panyo ni Sofia na iniipit sa gitna ng kanyang lumang diary. Sa unang pagkakataon, sa matagal na panahon, may kakaibang init siyang naramdaman. Hindi mula sa araw, kundi mula sa posibilidad makalipas ang halos 2 linggo mula nang tuluan ni Rico ang dayuhang si Sofia. Hindi niya rakalaing muling babalik ito sa kanyang kubo. Hating gabi na at malakas ang ulan. Napaangat siya mula sa pagkakahiga nang makarinig ng sunod-sunod na katop sa kanyang pintuan. Sa pagkakasilip, halos hindi niya makilala ang babae sa likod ng pasang anino. Ngunit nang sumalubong sa kanya, ang mga mata nitong tila nagmamakaawa. Agad siyang napabukas ang pinto. "Sofia?" gulat na tanong ni Rico. Basang-basa ang babae. Suot ang manipis na coat na tila hindi sapat laban sa ulan. Nanginginig ito sa lamig, may galos sa tuhod, at halatang galing sa matinding paglalakad. Hindi na siya nagtanong. Agad niyang pinapasok si Sofia at binalot ng kumot. Pinainom niya ito ng mainit na salabat at pinakain ng lugaw. "Anong nangyari sa'yo?" tanong ni Rico habang pinupunasan ang basang buhok ng babae gamit ang lumang tuwalya. Hindi kaagad sumagot si Sofia. Sa halip, tinitigan lamang siya, tila may kinikimkim na takot at pagdududa. "Long story," sagot nito sa wakas. "I had to run. No choice." Kinabukasan, nang humupa na ang ulan, hindi na umalis si Sofia. Nanatili siya sa kubo ni Rico. Ngunit tila ibang babae ang kanyang kasama ngayon. Tahimik, mapagmatyag, at parang laging may takot. Hindi tulad ng unang pagkikita nila.
Ngayon ay bihira na ito mumiti at kadalasan ay nakatanaw lang sa malayo. Hindi rin ito nagbubukas ng cellphone at nang minsan ialok ni Rico na sumangguni sila sa barangay, mariing tumanggi ang dalaga. Please, no police, no barangay. I'm not safe. Paulit-ulit itong sinasabi hanggang sa napilitan si Rico na wag nang mangulit. Bagamat hindi niya nauunawaan ang lahat, nandoon ang pakiramdam na may malalim na dahilan ang lahat ng ito. Isang araw, habang naglalabas si Sofia sa puso, pinanood lang ito ni Rico mula sa may pintuan. Hindi niya may paliwanag, ngunit sa kabila ng katahimikan at pag-iingat ng dalaga, may kakaibang presensya itong hatid. Parang may mahalagang lihim sa bawat galaw. Nagpa siya siyang huwag munang tanungin. Sa halip, hinayaan niyang kusang dumaloy ang tiwala. Kinagabihan, habang kumakain sila ng inihaw na talong at tuyo, tinanong ni Rico, Sofia, wala ka bang pamilya sa Pilipinas? Kaibigan? Kahit matitirhan? Umiling si Sofia. I was not supposed to be here long. I was only passing through. Something happened. Now I don't know where to go. Pwede ka naman muna rito, alok ni Rico. Wala naman akong kasama sa buhay. Bukas, kung gusto mo, samahan kita sa bayan para makahanap ng kontak. Ngunit muling tumanggi si Sofia. Not yet. Someone might see me. I trust you, Rico. But I don't trust outside. Mula noon, tuluyan nang nanirahan si Sofia sa kubo. Sa araw, tumutulong siya kay Rico sa pagsasaing, pag-aalaga ng mga tanim, at paminsan-minsan sa pag-aayos ng bahay. Sa gabi, nakahiga lang siya sa banig na inilatag ni Rico sa kabilang bahagi ng silid. Laging may hawak na maliit na pouch na hindi niya inilalayo sa kanyang katawan. Minsang nakatulog siya, sinilip ito ni Rico at nakita ang lumang kwintas na may ukit na korona at titik na S. Bagamat nagtaka siya, hindi niya ito ginalaw. Lumipas ang ilang linggo at tila naging bahagi na ng buhay ni Rico si Sofia. Ngunit kapansin-pansin na madalas itong nagigising sa gitna ng gabi, pawis na pawis at malalim ang hininga, tila may kinatatakutan. Minsan, nahuli niya itong umiiyak sa tabi ng poso, nakaupo at pinipigilang humagulgol. May problema ka ba, Sofia? Tanong ni Rico habang dahan-dahang lumapit. Hindi siya sumagot agad. I dream. People chasing me. Always chasing. Sagot nito habang pilit na pinapakalma ang sarili. Wala kang dapat ikatakot dito, sagot ni Rico. Ako ang bahala sa'yo. Isang araw, habang nag-aayos si Rico ng bubong, napansin niyang may isang lalaking hindi pamilyar ang anyo na dumaan sa may dulo ng palayan, tila sinisipat ang kubo. Mabilis siyang bumaba at tinignan ito, ngunit wala na ito sa oras na lumabas siya. Kinausap niya si Sofia. May nakita akong lalaki kanina, parang dayuhan din at parang may hinahanap. May kaugnayan ba yan sa'yo? Hindi sumagot si Sofia. Sa halip, kinuha niya ang kanyang pouch, niyakap ito at pumikit. Please don't let them take me. Hindi na muling nagtanong si Rico. Ang tanging alam niya, ang dalagang ito ay hindi basta dayuhan. May bitbit itong kwento, masalimuot, masakit at marahil ay mas mapanganib pa kaysa sa kanyang inaakala. Ngunit sa kabila nito, pinili niyang ituloy ang pagtanggap. Kasi minsan, hindi mo kailangang malaman ang lahat para magmahal. Minsan, sapat ng alam mong kailangan ka ng isang tao at handa kang maging kanlungan kahit hindi mo alam kung hanggang kailan. Mabilis ang mga araw na lumipas sa simpleng kubo ni Rico. Sa paglipas ng bawat umaga at hapon, lalo ring lumalim ang pagtataka niya tungkol kay Sofia. Sa kabila ng pagiging masipag nito sa mga gawaing bahay, sa kabila ng mga simpleng ngitit pagtulong sa bukid, nananatili pa rin ang mga tanong na walang malinaw na sagot. Sino ba talaga siya? Anong pinagmulan niya? Bakit parang takot siyang makita ng iba? Isang gabi habang nagpapahinga sila sa ilalim ng bintana, may dalang sinaing si Sofia habang si Rico ay nakahilig sa poste ng kubo. Hawak ang lumang radyo na mahina na ang tunog. Tumitig siya sa babae. Sa hindi inaasahang lakas ng loob, nagtanong, Sofia,
Siguro panahon na para itanong ko talaga. Sino ka ba talaga? Natigilan si Sofia. Tumigil sa pagbuhos ng tubig sa tasa. Sabay na palunok. Why do you ask that now? Mahina niyang tanong, hindi man lamang tumingin sa kanya. Kasi ilang linggo ka na rito. Alam ko halos wala kang masabi sa akin at naiintindihan ko yon. Pero Sofia, kung may problema ka, gusto kong makatulong. At kung may dapat akong malaman, mas mabuting sabihin mo na. Tumango si Sofia, mabagal, parang may dalang bigat ang bawat galaw. I don't lie. I just don't tell everything. Naglakad siya patungo sa kanyang sulok at mula sa ilalim ng banig, kinuha ang maliit na pouch na lagi niyang kasama. Umupo siya sa harap ni Rico at dahan-dahang binuksan ito. Mula roon, inilabas niya ang isang kwintas, manipis, ginto at may disenyong korona sa gitna. This, from my family, wika ni Sofia. My mother gave it to me, long time ago. Kimuha ni Rico ang kwintas at tinitigan ito. Malinaw na hindi basta alahas iyon. Ang pagkakagawa, ang ukit, at ang bigat ng mismong material ay hindi isang bagay na basta mo lang mabibili sa karaniwang tindahan. Sofia, may kinalaman ba yan sa mga taong humahanap sa'yo? Tanong niya. Tumango si Sofia, ngunit sa halip na sumagot ay yumuko na lamang. Dama ni Rico ang bigat ng katahimikan. Hindi siya nagpumilit. Ibinalik niya ang kwintas at tumayo. Kung ayaw mo pang ikuwento, naiintindihan ko. Pero kapag handa ka na, makikinig ako. Kinabukasan, habang naglalakad sila papunta sa taniman, napansin ni Rico ang malayo ang tingin ni Sofia. Hindi ka ba sanay sa ganitong buhay? Tanong niya, habang inaayos ang hawak niyang lubid. I like it here, sagot ni Sofia. It's peaceful. I sleep better here. Pero hindi mo pa rin masabi kung hanggang kailan ka dito, ani Rico. Hindi ko naman iniaasa sa'yo ang lahat. Ang gusto ko lang, malaman mo na ligtas ka rito, kahit na hindi mo masabi ang buong kwento mo. Biglang bumuhos ang ulan at dali-daling nagtakbuhan sila pabalik sa kubo. Sa kalagitnaan ng tawanan sa pagbasa nila, isang bagyong emosyon ang dahan-dahang sumingit sa kanilang sandali. Rico, mahina pero buo ang pagkakasambit ni Sofia habang hawak ang basang kwintas sa dibdib. May mga taong gustong kunin ako. Hindi ko sila kilala pero alam kong hindi sila mabuti. Hindi ako makauwi at hindi ko alam kung may uuwian pa ako. Lumingon si Rico sa kanya. Hindi siya nagsalita pero tumango siya at tinapik ang balikat ng dalaga. Sa gabi ring iyon, habang natutulog na si Sofia, napansin ni Rico ang kanyang panaginip. Nanginginig ito, pawis na pawis at biglang sumisigaw ng salitang banyaga. Nilapitan niya ito at tinapik ang pisngi. Sofia! Sofia! Gising! Bulong niya. Nagmulat si Sofia, maluha-luha at biglang yumakap kay Rico. They're coming! I see them in dreams! Napapikit na lamang si Rico. Alam niya may mas malalim na dahilan ang lahat ng ito. Hindi lang simpleng babae si Sofia. May pinagdadaanan itong masalimuot na hindi kayang tapusin ng mga simpleng tanong o sagot. Sa mga sumunod na araw, naging mailap si Sofia. Hindi na ito kasing lapit kay Rico gaya ng dati. Madalas ay nasa labas ito ng bahay, nakaupo sa ilalim ng araw. Tila inaabangan ang hindi alam na darating. Tuwing gabi, palaging may hawak itong maliit na mapa na hindi niya maipaliwanag kung saan galing. Hindi na rin mapigilan ni Rico ang kanyang sarili. Sofia, ano bang hinahanap mo? Not what, who, sagot nito. I wait, but I don't know if he'll come. Siya? Sino? Tanong ni Rico. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na sumagot si Sofia. Tumalikod ito at pumasok sa loob ng kubo. At doon nagsimulang magtaka ng husto si Rico. Hindi lang basta may tinatakasan si Sofia. May hinihintay din siya. At sa bawat araw na lumilipas, lalong nadaragdagan ang bigat ng presensya nitong hindi maipaliwanag. Para kay Rico, mas lalo siyang nalulunod sa misteryo ng babaeng sa unay kanyang tinulungan. Pero ngayon ay tila binabalot na ng mundong hindi niya abot. Mainit ang araw ng hapong iyon. Kay dilim ng ulap, ngunit hindi ulan ng banta sa paligid, kundi ang presensyang hindi mo agad kita, ngunit ramdam ng balat at kaluluwa.
Galing si Rico noon sa palayan, may bitbit na basket ng kamote at ilang talong, habang si Sofia ay nasa likod ng kubo, naglalaban ng mga lumang damit na ibinigay ni Aling Nena. Tahimik ang paligid, bukod sa awit ng mga kuligling at huni ng mga ibon sa kawayanan. Ngunit ilang sandali pa, isang matinis na tunog ng humaharurot na motor ang pumunit sa katahimikan. Dalawang motorsiklong mabilis na pumarada sa tapat ng kubo. Sakay ang tatlong lalaking pawang nakaitim, may mga helmet na hindi tinatanggal at tila may hinahanap. Lumabas si Rico sa pintuan, bahagyang napakunot ang noo habang pinupunasan ang tawis sa batok. "Anong atin mga boss?" Magalang niyang tanong, bagamat ramdam niyang hindi ito ordinaryong pagbisita. Bumaba ang isa sa mga lalaki, matangkad, matipuno, may tattoo sa braso, at nagsalita sa matigas na English. "We're looking for someone, a woman, foreign looking. You see her?" Nagkatinginan ang tatlo at sabay-sabay na sinipat ang paligid, lalo na ang kubo at likod nito. Napansin ni Rico ang kamay ng isa na tila may hawak na larawan, ngunit hindi ipinapakita. "Wala po akong bisita dito. Ako lang at ang kalabaw ko," sagot niya habang sinisikap na huwag ipakita ang kaba. Biglang sumilip ang isa sa mga lalaki sa likod ng bintana at nagsimulang maglakad papasok. "Wait, let's check the house." Mariin ng isa, ngunit mabilis na humarang si Rico. "Hindi po pwede. Kubo ko to." "Wala kayong karapatang pumasok," matatag niyang sagot kahit ramdam niyang nanginginig ang kanyang mga tuhod. Nagkatinginan ang tatlo, sabay tawa ng isa sa kanila. "You're very brave, farmer. But this isn't your business. Kung may hinahanap kayo, sa barangay kayo pumunta. Dito wala kayong makikita," sagot ni Rico. Hindi niya alintana ang pawis sa kanyang batok o ang takot na nginginig sa kanyang laman. Ang nasa isip niya lang si Sofia, na marahil ay nakasilip na mula sa butas ng dingding sa loob. Makalipas ang ilang segundong nakabibinging katahimikan, umiling ang isa at muling sumakay sa motor. "We'll come back," wika nito, sabay buga ng usok mula sa tambutso. Mabilis nilang pinaandar ang mga motor at tuluyang nawala sa makipot na daan, pero hindi ang bigat na iniwan nila sa hangin. Agad na pumasok si Rico sa loob ng kubo at nakita niyang nakaluhod sa ilalim ng mesa si Sofia. Yakap-yakap ang pouch niya na mumutla. "Narinig mo?" tanong niya. Tumango si Sofia. "They're here. They found me." "Hindi ka nila nahanap. Hindi kita ipapahamak," sagot ni Rico. "Pero kailangan nating maghanda. Baka bumalik sila." Kinagabihan, hindi sila nakatulog. Naglatag si Rico ng matatalas na kahoy sa paligid ng kubo bilang simpleng trap. Pinatay nila ang ilaw ng lampara at si Sofia ay nakatulog lang habang yakap ang kanyang kwintas. Ngunit hindi na muling dumaan ang mga lalaki ng gabing iyon. Kinabukasan, tinungo ni Rico si Kapitan Ramon at sinabing may mga kahina-hinalang lalaking tumambay malapit sa kanilang lugar. Ngunit dahil hindi kilala at wala namang ginawang tahasang krimen, minabuti ng kapitan na huwag na lang palakihin. "Delikado, Rico, kung wala tayong sapat na impormasyon, baka tayo pa ang mapahamak." Bumalik si Rico sa kubo na lalong naging alerto. Hindi niya ipinapakita kay Sofia ang pag-aalala, pero ramdam nito ang pagbabago. Mas madalas nang may hawak si Rico na itak tuwing nagtatanim. Madalas niyang kinungumpuni ang bisagra ng pinto at tuwing gabi. Ising siya habang si Sofia ay nahihimbing o nagpapanggap lang na natutulog. Minsang gabi, sa ilalim ng buwan, habang nagkukumpuni siya ng sirang bahagi ng bubong, lumapit si Sofia. Tahimik. Wala ang usual na kaba sa mga mata nito. "Rico," wika nito, "why are you helping me?" Napahinto si Rico sa kanyang ginagawa. "Kasi alam kong kailangan mo ng tulong at ayokong dumaan ka sa panganib habang naririto ka." "You don't know who I am. What if I'm dangerous?" Mahinan sabi ni Sofia, halos pabulong. "Hindi mo kailangang sabihin kung sino ka," sagot ni Rico. "Ang nakikita ko, isang taong takot, pagod at nangailangan ng karamay. Hindi ko kayang isnabi ng ganon. Lalo na kung alam kong kaya kong maging sandalan." Tumahimik si Sofia, tumingala sa langit, huminga ng malalim.
Thank you, Rico. No one has ever said that to me. At sa ilalim ng malamig na gabing iyon, kahit may banta ng panganib sa labas ng kubo, may katahimikan silang dalawa sa pagitan ng hindi maipaliwanag na koneksyon. Si Rico, isang simpleng magsasaka, at si Sofia, isang dayuhang hindi alam ng mundo ang tunay na katauhan, nagtagpo sa isang kubo sa gitna ng kawalan. Parehong may pinangangalagaan, parehong may hindi masabi. Ngunit sa puso ni Rico, malinaw ang lahat. Hindi man niya alam ang buong kwento, handa siyang tumindig para rito. Sapagkat may mga bagay na hindi na kailangan ng titulo o papel, kundi ng tapang, pag-unawa at pusong bukas kahit pa sa gitna ng panganib. Isang linggo na ang lumipas mula nang muling magpakita ang mga lalaking nakamotor. Bagamat hindi na sila bumalik, ramdam pa rin ang paninigas ng hangin sa paligid ng kubo. Mas naging tahimik si Sofia, mas naging alisto si Rico. Kapwa nila alam na hindi permanente ang katahimikan. Kaya't isang umaga habang nagkakape si Rico sa may silong, nilapitan siya ni Sofia, dala ang maliit na bag at ang kanyang kwintas na inilagay na sa loob ng bulsa. I need to leave, Rico. Mahinang ngunit tiyak ang tinig ng dalaga. Napalingon si Rico, hindi agad nakaimik. Hindi ito gulat, kundi sakit. Yung klaseng sakit na inaasahan mo pero hindi mo pa rin kayang tanggapin. Bakit? Dahil lang ba sa kanila? Tanong ni Rico. Pilit na pinapanatili ang tono ng boses. Sofia tumango, it's not safe anymore. You helped me enough. I cannot let you be in danger. I have to go far, somewhere remote, no signal, no people. Tahimik si Rico. Ilang sandali bago siya sumagot. Pinigan niya ang tasa ng kapeng, unti-unting lumamig. Saan mo balak pumunta? I don't know yet. Maybe somewhere in the mountains, sagot ni Sofia. But I want you to come with me, just until I find a place. Then you can return here. Nagkuyom ng palad si Rico. Isang parte ng kanyang sarili ang gustong sumama, iwan ang bukid, ang tahimik na buhay kapalit ng hindi tiyak na bukas, kasama ang babaeng unti-unti nang sumakop sa kanyang damdamin. Ngunit paano ang lupa? Paano ang pangarap na palengke? Paano ang alagang hayop? Ang mga tanim? Ang sariling ugat? Hindi ganon kadali. Mahina niyang sagot. Ang buhay ko, ito. Ang lahat ng meron ako, nandito. Hindi ako makakaalis basta-basta. Just for a while, pagmamakaawa ni Sofia, halos nagmamakaawa ang mata. I'll be safer. You'll be safer. Please. Hindi siya agad sumagot. Tumayo siya at tumingin sa malayo, sa direksyon ng palayan na ngayon ay nagsisimula ng lumago muli. Inisip niya ang mga taon ng pagpupunyagi, ang pawis, sugat at luha para lamang manatili sa lupaing ito. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya matanggihan ang babae. May alam akong lugar, wika niya sa bandang huli. Sa taas ng bundok, may isang baryo roon, malayo sa kabihasnan. Maraming kahoy, malamig ang tubig at halos walang signal. Madalas kong puntahan tuwing gusto kong mapag-isa. Umangat ang mukha ni Sofia. Can you take me there? Tumango si Rico. Oo, pero 2 araw tayong maglalakad. Wala roon kalsada. May trail lang sa gitna ng kagubatan. Kinabukasan, nagsimula silang mag-impake. Kaunting bigas, delata, posporo, mantika at kumot. Iniwan ni Rico si Moro kay Mang Andres na dating kaibigan ng kanyang lola. Pakiusap, alagaan mo muna si Moro. May lakad lang ako. Babalikan ko agad siya. Ano bang pinasok mo, Rico? Tanong ng matanda. Lalaki ka ng bukid, pero mukhang bitbit mo ang buong mundo sa balikat. Ngumiti lang si Rico. Minsan mas mabigat ang hindi mo alam kaysa sa binubuhat mo. Naglakad sila ng mahigit 8 oras sa unang araw, tumawid ng 3 ilog at umakyat sa matatarik na gulod. Si Sofia, bagamat dayuhan, ay hindi nagreklamo. Tahimik siyang sumusunod, lumilingon lamang paminsan-minsan upang salubungin ang tingin ni Rico. Sa bawat pagod at pawis, parang lalo silang nagkakakilala, hindi sa salita, kundi sa katahimikan ng pakikibahagi. Sa gitna ng gabi, sa isang kubong itinayo ni Rico noon pa sa tuktok ng burol bilang pahingahan tuwing tagtanim,
Dun muna sila nanirahan. Maliit lamang ito, walang kuryente, kundi gasera at apoy sa kalan. Ngunit sa unang pagkakataon, parang nakahinga si Sofia. "This is perfect," sabi niya habang tinitingnan ang paligid. No roads, no people, no noise. Kakaunti lang ang umaakyat dito. Mga mangangahoy lang o mga katutubo. Kaya mo nang mabuhay dito kahit isang taon, sabi ni Rico habang nag-aayos ng bangko. Pero hindi to permanente, Sofia. Kailangang pag-isipan mong mabuti kung babalik ka sa pinanggalingan mo. Tahimik lang si Sofia. Sa mga sumunod na araw, nagluto siya ng pagkain, nagtanim ng halaman at unti-unting inangkin ang bagong kapaligiran. Sa araw-araw nilang magkasama, parang bumagal ang oras. Si Rico ay unti-unting nakaramdam ng kakaibang kapayapaan. Hindi gaya ng dati, kundi kapayapaan may kasamang presensya ng isang taong dating estranghera lamang. Isang gabi, habang parero silang nakaupo sa labas ng kubo, tahimik na pinagmamasdan ang mga bituin, biglang nagsalita si Sofia. "If I was just Sofia, not who I am, would you want to stay here with me?" Hindi agad nakasagot si Rico. Ngunit sa kanyang paghinga ng malalim, sa pagkakapitig sa mga bituin na tila kasing gulo ng kanyang isip, isa lang ang nasabi niya. "Kung ikaw si Sofia at ako si Rico at wala tayong ibang pangalan, baka dito na nga ako tatanda." At sa ilalim ng malamig na hangin ng bundok, tila nawala ang lahat ng panganib, pag-aalinlangan at tanong. Sa gabing iyon, ang isang magsasaka at ang isang misteryosang dalaga ay tila pareho ng nakahanap ng sandaling kalayaan. Isang pahinga mula sa mundong patuloy na nagtatago ng maraming lihim. Magkakasunod ang mga umagang mas malamig kaysa dati sa itaas ng bundok. Madalas ay nauuna si Rico sa pagising, nag-iigib ng tubig sa kalapit na bukal, habang si Sofia ay mahimbing pang natutulog sa papag. Pero sa umagang ito, nagulat siya nang makita niyang nakaupo na si Sofia sa gilid ng pintuan. Yakap ang kanyang mga tuhod, nakatanaw sa kawalan habang tahimik ang hangin. Lumapit si Rico, may dalang tabo ng malamig na tubig at ilang dahon ng saluyot. "Maaga ka ata ngayon," wika niya habang pilit pinapanatili ang mahinahong tinig. Tumingin si Sofia sa kanya at sa mga mata nitong mapula at may bakas ng puyat, alam niyang may bumabagabag na mabigat. "I had a dream again." Mahina nitong sambit. "Pareho pa rin ba ng dati?" tanong ni Rico habang naupo sa tabi niya. Tumango si Sofia. "But this time, I saw my mother. She was calling my name, not Sofia, but my real name." Napatingin si Rico. Ngayon lang ito nagsalita ng ganito kadirekta. Ilang linggo na rin silang magkasama sa itaas ng bundok. Ngunit na yun palang niya naramdaman na papunta na sa kanya ang totoo. "Hindi ba, totoo mong pangalan ang Sofia?" tanong niya. Bagamat sa puso niya, alam na niya ang sagot. Umiling si Sofia. Dahan-dahang inabot ang kwintas mula sa kanyang bag at ipinatong sa palad ni Rico. "My name is Princess Maria Sofia Esperanza Isabella de Bourbon. I am the only daughter of Queen Camilla of Spain." Sa unang segundo ay tila hindi umabot kay Rico ang lahat ng salita. Parang tunog lang ito ng hangin na humahampas sa batok niya. Malakas pero hindi agad nagre-rehistro. "Prinsesa?" Bulalas niya halos hindi makapaniwala. "Yung totoong prinsesa? Galing sa palasyo?" Tahimik na tumango si Sofia. "Yes, I was sent to the Philippines for a cultural visit. I had my security, my driver, my people. But there was a coup, a betrayal from inside. We were ambushed on our way to a diplomatic school. I ran. I had to disappear." Parang pinuhusan ng malamig na tubig si Rico. Lahat ng alaala ng mga hindi niya maintindihang kilos ni Sofia, ang kahusayan nitong gumamit ng kubyertos, ang pag-iiwas nito sa kamera ng cellphone, ang paraang magsalita ng ilang salitang Pranses habang natutulog, unti-unting nagkaroon ng saysay. "Bakit hindi mo agad sinabi?" tanong ni Rico, halos hindi makatingin ng diretso. "Because I didn't know who to trust," sagot ni Sofia. "I wasn't sure if I was being followed. I was scared. And
I wanted to feel normal for once. Umahimik si Rico. Tinitigan ang kwintas na nasa kanyang palad. Hindi lang ito isang alahas, ito pala ay bahagi ng isang monarkiyang hinahangaan lamang ng mundo sa telebisyon at libro. Rico, tawag ni Sofia. You are the only person who never asked who I was and still helped me. I owe you my life. Gusto niyang magalit. Gusto niyang isikaw na sana sinabi agad, na sana hindi siya iniwang nagtataka sa gabi-gabing tahimik. Pero higit sa lahat, mas mabigat ang pakiramdam na sa kabila ng lahat. Mas pinili siya nitong pagtiwalaan kaysa sa sino mang taga-ibang bansa. Wala akong utang sa'yo, Sofia, sabi niya sa wakas. Kung tutuusin, baka ako pa ang may utang. Kasi kahit hindi mo sinasabi, naging totoo ka sa bawat araw na magkasama tayo rito. Nagkatitigan sila. Mula sa dilim ng lihim ay unti-unting lumilinaw ang pagitan nila. Isang uri ng liwanag na hindi kailangan ng palamuti o rangya. Kinabukasan, sinimula ni Sofia ang pagsusulat ng liham. Habang si Rico ay nagtatanim ng mais, si Sofia naman ay nag-ukit ng bawat salita sa isang pahinang hindi niya alam kung kailan makararating sa pinatutunguhan. Isang sulat para sa kanyang ina sa palasyo sa Espanya. I am alive, ang pinakaunang linya ng kanyang liham. Bakit ka sumusulat kung ayaw mo pang bumalik? Tanong ni Rico, habang tinutuyo ang pawis sa batok. Because I need them to know that I still exist, sagot ni Sofia. And maybe one day, when I'm strong enough, I will go back. Paano kung may humabol ulit sa'yo? Tanong niya. Then I will run again, sagot ng babae. Ngunit sa pagkakataong ito, may bahid na ng lakas ang tinig niya. But not because I'm afraid. Because I'm choosing when to face them. Niyakap ni Rico ang mga salita ni Sofia. Sa araw na iyon, sa payak na lugar sa tuktok ng bundok, tumindig ang isang prinsesa. Hindi sa trono, kundi sa paninindigan. At si Rico, isang simpleng magsasaka, ay nasaksihan ang pagbabalik ng isang babae sa kanyang sariling katauhan. Hindi pa tapos ang lahat. Hindi pa malinaw kung kailan sila bababa ng bundok. Kung kailan haharapin ni Sofia ang mga mukha ng kanyang pagkakakilanlan. Pero sa ngayon, sapat na ang katahimikan. Sapat na ang liwanag ng araw sa pagitan nila. Sapat na ang pagkakaalam na ang prinsesa, sa kabila ng lahat ng kayamanan, ay natutong tumawa, maghugas ng bigas at magmahal, hindi bilang reyna, kundi bilang isang babae. Magaan ang hangin sa tuktok ng bundok sa umagang iyon. Ngunit may kakaibang lungkot na hindi maipaliwanag si Rico habang pinagmamasdan si Sofia na abala sa paglalagay ng mga tuyong dahon sa loob ng kalan. Likas na sa kanya ang pagmamasid kay Sofia sa mga simpleng kilos nito, mula sa paraan ng pagtali ng buhok hanggang sa tahimik nitong pagsipol habang naglalakad. Ngunit ngayong araw, tila may kulang, tila may aninong hindi matahimik sa likod ng bawat galaw ng dalaga. May iniisip ka ba? Tanong ni Rico habang pinupunasan ang mga kamatis na kakaani lamang. Wala naman, sagot ni Sofia, bagamat hindi siya tumingin sa mata ni Rico. Nag-iisip lang kung hanggang kailan ako makakapagtagal dito. Napatingin si Rico sa kanya, ngunit hindi na nag-usisa pa. May mga tanong na mas mabuting hinayaan na lamang sa hangin, at may mga sagot na dumarating sa tamang oras. Sa loob ng ilang linggo nilang magkasama, sa lugar na iyon, natutunan na niyang igalang ang katahimikan ni Sofia. Pero sa puso niya, isang boses ang paulit-ulit na nagsasabi, may mangyayaring hindi inaasahan. Gabi ng hindi inaasahan, lumakas ang ulan. Habang ang hangin ay pumapalo sa mga pader ng kubo, si Rico ay nagtutupi ng mga gamit habang si Sofia ay nakaupo sa tabi ng apoy, nakatingin lang sa kumukulong tubig. Sa gitna ng pagbuhos ng ulan, nagsalita ito ng hindi inaasahan. Rico, if I leave tonight, would you hate me? Hindi agad nakasagot si Rico. Tumigil siya sa ginagawa at tumingin sa dalaga. Hindi niya kailanmang inisip na maririnig niya iyon. Bakit na yung gabi? Matanganib bumaba sa ulan. I feel it's time. I feel they're getting closer. And I need to go before I put you in danger again. Sagot ni Sofia habang patuloy sa hindi paglingon. Wala kang dalang kahit ano. Saan ka pupunta? I'll figure it out, sabi nito.
at sa wakas ay humarap sa kanya. This time, I need to do it alone. Naglakad si Rico palapit sa kanya. Hindi mo kailangang takasan ang sarili mo, Sofia. Hindi mo kailangang harapin ang lahat mag-isa. But I must. Sagot ni Sofia at muling humigpit ang hawak niya sa kanyang pouch. Hindi na muling nagsalita si Rico. Sa halip, lumapit siya, marahang inabot ang mga palad ni Sofia at pinisil ito. Kahit anong mangyari, tandaan mo, dito, may isang bahay sa bundok na laging bukas para sa iyo. Tumulo ang luha ni Sofia ngunit hindi na siya umiyak. Sa halip, tumango ito at marahang isinandal ang noo sa balikat ni Rico. Kinabukasan, wala na si Sofia. Naalimpungatan si Rico sa tila katahimikan ng bundok. Wala ang karaniwang huni ng basang dahon na ginagalaw ni Sofia tuwing umaga. Wala ang amoy ng kape. Wala ang tinig nitong mahina ngunit palaging bumabati. Napabalikwas siya sa pagbangon at agad lumabas ng kubo. "Sofia!" Sigaw niya. Umaasa na naglalakad lang ito sa paligid. Ngunit wala. Ang pouch nito ay wala na sa pinagtataguan. Sa ibabaw ng lamesa, isang papel ang naiwan. Isang liham na isinulat gamit ang ballpen na halos wala ng tinta. Nanginginig ang mga kamay ni Rico habang binubuksan ito. "Rico, walang salitang sapat upang pasalamatan ka sa lahat ng ginawa mo. Sa mundo kung saan puro takot ang hatid ng bawat paghinga ko, ikaw lang ang naging katiyakan ko. Alam kong hindi mo kailanmang hiningi na malaman ang totoo kong pagkatao at hindi mo ako pinilit. Ngunit sa katahimikan mo, nakahanap ako ng lugar kung saan pwede akong maging ako. Maraming gabi kong pinag-isipan ito. Kung mananatili pa ba ako, kung tatanggapin ko na lang ang katahimikan dito at talikuran ang lahat. Ngunit hindi ko kayang tumalikod sa responsibilidad ko. May mga taong umaasa sa akin. May pamilyang maaaring nagtatago rin sa dilim ng takot, gaya ko. Patawad kung hindi ako nagpaalam ng maayos. Hindi ko kakayanin na makita kang nasasaktan habang umaalis ako. Iniwan ko sa iyo ang kwintas ko, hindi dahil sa ayokong dalhin ito, kundi dahil alam kong mas ligtas ito sa iyo. At dahil ito ang nagsisilbing paalala sa akin kung sino ako sa mata ng mundo. Ngunit sa mata mo, Rico, ako si Sofia. At doon ako pinaka-naging totoo. Salamat sa lahat. Hinding-hindi kita malilimutan. Sofia. Napaupo si Rico sa bangko habang hawak ang sulat. Tumitig siya sa kwintas na iniwan nito. Ang koronang simbolo ng isang pagkataong matagal na nitong tinatakas. Sa kabila ng lahat, hindi niya alam kung saan ito pupunta. Kung ligtas ba ito? Kung may makakausap ba siya? Lumipas ang mga araw, linggo, buwan. Walang balita si Rico. Hindi siya nagtangkang bumaba para hanapin ito. Hindi dahil sa kawalang pakialam, kundi dahil alam niyang ito ang pinili ni Sofia. At ang pagmamahal, minsan, ay nangangahulugang palayain mo ang taong minahal mo. Hindi pa makalimot, kundi para magpatuloy. Huling bumalik si Rico sa kubo sa paanan ng bundok. Pinagpatuloy ang pagsasaka, ang pagtatanim at ang pangarap na palengke. Ngunit sa kanyang puso, hindi na siya kailanman naging gaya ng dati. Araw-araw, bago siya mag-umpisa sa bukid, isinusuot niya sa kanyang bulsa ang kwintas ni Sofia. Isang paalala na minsan sa buhay niya, dumaan ang isang prinsesang natutong magmahal sa katahimikan ng bundok at sa puso ng isang magsasakang gaya niya. 3 buwan ang lumipas mula nang mawala si Sofia, na tila isang umagang iniwan ng araw. Sa mga panahong iyon, tahimik na binalikan ni Rico ang kanyang dating buhay, ang kubo sa paanan ng bundok, ang mga tanim sa palayan, ang kalabaw na si Moro na muling isinama ni Mang Andres pabalik sa kanya. Pero hindi na siya ang dating Rico. Ang bawat pag-igip niya ng tubig, bawat pagbunot ng damo, at bawat bukang liwayway na sumasampa sa kanyang balikat ay may kaakibat ng isang hindi matukoy na pag-asam. Na sa kung anong araw, kung anong pagkakataon, ay biglang lilitaw muli si Sofia at muling tatahimik sa tabi niya. Ngunit sa halip na maghintay sa kawalan, ginamit ni Rico ang sakit bilang panimula ng panibagong yugto.
Nagsimula siyang pagbutihin ang maliit na taniman ng gulay sa likod ng kanyang kubo. Gumamit siya ng mga teknik na naipamahagi ni Sofia sa kanya noon. Ang tamang paghahalo ng compost, ang rotation ng tanim kada buwan, at ang paglalagay ng simpleng sistema ng patubig mula sa bukal sa bundok. Nag-umpisang mamunga ang kanyang pagsisikap. Ang mga dati sakong puno ng palay lang, ngayon ay sinamahan na ng mga basket ng okra, kamatis, talong at ampalaya. Itinayo niya ang maliit na talipapa sa gilid ng kalsada at sa loob lamang ng 2 linggo ay nagsimulang dumayo ang mga mamimili mula sa bayan. "Mura na, sariwa pa!" sigaw ni Aling Nena na dating kasosyo ni Rico sa palengke. Galing sa organic farm ni Rico, dito lang yan. Napapangiti si Rico habang pinapanood ang mga batang tumatakbo sa paligid ng kanyang pwesto. Isa-isang dumating ang mga tao, hindi lang para mamili, kundi para makipagkwentuhan. Gustong marinig ang kwento ng lalaking lumaki sa bundok at ngayon ay may sariling negosyo sa paanan nito. "Rico, totoo bang dayuhan daw ang nagturo sa'yo niyan?" tanong ng isang matandang babae habang pumipili ng talong. "May dumaan lang pong magandang tao," sagot niya habang nakangiti. Hindi na rin dinugtungan pa. Habang lumalaki ang kanyang operasyon, nilapitan siya ng isang representatiba mula sa kooperatiba. "Sir Rico, baka gusto niyong sumali sa Provincial Livelihood Program. Maganda yung modelo ninyo, organic at low cost. Pwede po naming i-feature ang farm ninyo." Nagulat siya, ngunit marahan lang siyang tumango. "Sige po, basta makatulong sa iba. Bakit hindi?" Doon nagsimula ang panibagong yugto ng kanyang buhay. Naimbitahan siyang magsalita sa isang simposyum sa kabayanan. At kahit hindi siya sanay sa entablado, hinarap niya ang mga estudyante at magsasakang tulad niya. Ipinakita niya ang ilang larawan ng taniman, ang sistema ng irigasyon, at kung paanong kahit maliit ang puhunan, basta't may tiyaga, ay may pag-asang aasenso. Pagkatapos ng seminar, may lumapit sa kanya isang babaeng banyaga na nagpakilalang volunteer mula sa isang international NGO. "Hi, you're Rico, right? I heard about your farm from a friend who works with our embassy connections. Your model is interesting. We'd like to feature it on our program." Napalunok si Rico. Hindi niya alam kung bakit, pero biglang bumilis ang tibok ng puso niya. "Embassy?" tanong niya. "Yes, the Spanish embassy actually," sagot ng babae. "One of our donors had heard about your story and asked us to check if it was real. The donor didn't give a name, just said, a farmer who saved a stranger." Bit-bit ang isang kahon na may lamang lumang diary, mga larawan ng tanim, at ang kwintas ni Sofia. Ipinatong niya ito sa kanyang palad at sa ilalim ng liwanag ng buwan ay binigkas ang mamasalitang hindi niya kailanman nasabi noon. "Kung nasaan ka man ngayon, Sofia, hindi ko alam kung magkikita pa tayo. Pero gusto kong malaman mong tinupad ko ang lahat ng sinabi mo. Tinanim kong isinabi mong ideya. Pinaghirapan ko ang bawat aral mo. At ngayon, may ani na. Hindi lang gulay, kundi pag-asa." Kinabukasan, sumakay si Rico sa eroplano. Ang unang beses sa buong buhay niya. Suot niya ang barong na hiniram kay Cap Ramon, dala ang kwintas ni Sofia sa kanyang bulsa, at ang pusong hindi na nangangamba, kundi puno ng pasasalamat. At habang lumilipad ang eroplanong sinasakyan niya sa himpapawid, hindi niya alam kung anong mga mukha ang sasalubong sa kanya paglapag. Pero alam niya, ang mga hangin ng pagbabago ay hindi na lang dumadaan. Sila ngayon ay sinusundan niya, may layunin, may pag-ibig na nanatiling buo sa kabila ng lahat. Magaan ang pakiramdam ni Rico pagdating niya sa paliparan ng Madrid. Bagamat naninibago sa malamig na hangin, sa kisap ng mga ilaw sa airport at sa hugis ng mga gusali. Dala niya ang matatag na tapang ng isang magsasakang hindi kailanmang umatras sa lupaing pinaghirapan niya. Suot niya ang kanyang pinakapinong barong at maingat na iniingatan sa loob ng kanyang backpack ang isang maliit na kahon na may lamang pinatuyong butil ng palay, alaala ng kanyang pinanggalingan. Pagbaba niya sa arrival area,
Sinalubong siya ng isang lalaking nasa edad 40, naka-Amerikana at may dalang placard na may nakasulat na Mr. Rico Montemayor. Ngumiti ito at lumapit sa kanya. Senyor Rico, I'm Vice Alcalde Eduardo Molina from Andalusian Regional Office. Welcome to Spain. Wika ng lalaki sa mahinahong tinig habang iniabot ang kamay. Nag-atubili man, tinanggap ni Rico ang kamay nito. Ako po, opo, ako nga po, salamat sa pagsundo. Tahimik silang sumakay sa isang itim na sasakyan. Habang binabaybay nila ang mga kalsadang napapalibutan ng taniman ng ubas at olive. Hindi maiwasan ni Rico na mapatitig sa malalawak na lupaing tila di kapanipaniwala. Sa kanyang paningin, malayo sa baryong kinalakhan niya, ngunit may kaparehong katahimikan. Habang nasa loob ng sasakyan, muling nagsalita si Vice Alcalde Molina. The foundation that invited you was deeply impressed by your farm model, Senyor Rico. But that's not the only reason we're here. You were requested personally. Napalingon si Rico. Requested? Ng foundation? Not exactly, sagot ng opisyal. Bahagyang ngumiti. It was a private request from someone within the royal circle. Parang biglang sumikip ang dibdib ni Rico. Mabilis ang tibok ng puso niya. Ngunit sinikap niyang manatiling kalmado. Tila alam na niya kung saan patungo ang usapan, ngunit ayaw niyang umasa. Hindi pa rin niya masambit kahit sa sarili ang pangalang ilang buwang umiikot sa kanyang isipan gabi-gabi. Pagdating nila sa isang eleganteng villa na malapit sa baybayin ng Malaga, pinatuloy siya sa isang guest house na yari sa puting bato at may balkonahing tanaw ang karagatan. Doon, inabutan siya ng isang liham mula sa foundation, opisyal na paanyaya para sa pagsasalita niya sa isang agriculture forum 2 araw mula ngayon. Ngunit may isang sulat pa sa loob ng sobre. Isa na namang liham, nakasulat sa lumang papel at may selyong ginintuang may ukit ng isang korona. Rico, hindi ko alam kung makakarating ka rito, pero umaasa akong magawa mong tanggapin ang paanyaya. Matagal ko nang gustong sabihin ito sa iyo, harapan. May mga bagay akong hindi nasabi at may mga araw akong ginugol kakaisip kung tama ba ang ginawa kong paglisan. Natigilan si Rico. Hindi siya nagsalita agad, ngunit sa isip niya, alam na niya kung sino. Hindi na niya kailangang hulaan pa. Ang pangalan ay hindi kailangang banggitin dahil sapat na narinig niya kung sino ang naghahanap sa kanya. Ilang linggo ang lumipas, muling nagbalik ang babaeng kinatawan ng NGO. Dala ang imbitasyon mula sa isang Spanish Agriculture Foundation, isang internship at cultural exchange ang alok sa kanya. Isang buwang pagbisita sa Spain para pag-aralan ang sustainable farming doon. Ano pong kailangan kong gawin? Tanong ni Rico. Just say yes, sagot ng babae, and bring your experience with you. We want the world to see what a farmer from the mountains of the Philippines can teach. Sa gabi bago ang kanyang pag-alis, muling umupo si Rico sa ilalim ng punong mangga. Pero kung makikita mo man ang liham na ito, sana ay handa ka pa ring makinig. Sofia, hindi niya na namalayang tumulo na pala ang luha sa kanyang mata. Dahan-dahan niyan inilagay sa dibdib ang liham, parang sinasagap ang init ng bawat titik. Sa gabi ring iyon, hindi siya nakatulog. Pinagmasdan lang niya ang buwan sa labas ng bintana, kaparehong buwan na tinitingala niya gabi-gabi sa Pilipinas. Kinabukasan, habang naglalakad siya sa paligid ng hardin ng villa, isang babae ang lumapit sa kanya. Pamilyar ang tindig nito, ang tikas ng kilos at ang tahimik na paraan ng paglapit. Nakasombrerong dayami at suot ang simpleng puting bestida. May hawak itong basket ng bulaklak. Excuse me, sabi ng babae. You're Rico, right? Mabilis siyang napalingon. Doon, sa gitna ng mga bulaklak at amihan, inilahad ni Sofia ang buong istorya. Matapos siyang umalis, sumuko siya sa mga otoridad na tapat sa kanyang ina. Pansamantalang itinago siya sa isang safe house habang inaayos ang mga papel ng kanyang pagbabalik sa Royal Court. Kinailangan niyang harapin ang mga taong gustong magpabagsak sa kanya at dahil sa testimonya niya,
Maraming opisyal ang nahatulan at naanggal sa pwesto. Pero hindi ko na kinaya ang buhay sa palasyo. Sabi niya habang tinitingnan ang malayong dagat. I gave it up. Hindi ko kailangang maging reyna para maging buo. Ang gusto ko lang, makabalik sa taong nagpatahimik ng takot ko. Nagulat si Rico sa narinig. Anong ibig mong sabihin? I chose to leave the succession line. I'm still a princess by name. But not by duty, sagot ni Sofia. And now I can finally ask if you'll let me stay in your life again. Walang ibang sagot si Rico kundi ang yakapin si Sofia. Mahigpit, puno ng pag-asang hindi na kailanman naputol. Doon, sa bansang ibang-iba sa kanilang pinanggalingan, sa harap ng mga banyagang halaman at malalawak na taniman ng ubas, muling nagsanib ang dalawang kaluluwang pinagbuklod hindi ng kapangyarihan kundi ng kabutihan. At sa huling sandaling iyon, habang pinapanood nila ang paglubog ng araw sa silangan ng Espanya, alam na ni Rico kahit gaano pa kalayo ang pagitan, kahit gaano pa katagal ang paghihintay, ang pag-ibig na totoo ay laging bumabalik. Tumama ang mga mata niya sa mapupunay na matang ilang buwang laman ng kanyang mga alaala. Sofia, mahina niyang nasambit. Mumiti ang babae. I go by Maria here, Ania. But I knew it was you the moment you arrived. Hindi makagalaw si Rico. Gusto niyang lumapit, gusto niyang magsalita, pero parang may bumara sa kanyang lalamunan. Nang sa wakas ay nagawa niyang humakbang, hindi niya alam kung yayakapin ba, iyuyuko sa harap ng prinsesang minsang nanahimik sa kanyang kubo. Akala ko, hindi na kita makikita, sabi ni Rico. Baka sa boses ang pinipigilang damdamin. Lumapit si Sofia, Maria, sa mundong ito at marahang hinawakan ang kanyang kamay. I had to disappear, for many reasons. But I never forgot, not a single day. Naglakad sila sa tabi ng hardin sa ilalim ng mga punong limon. 2 araw matapos ang muling pagkikita ni Rico at Sofia sa hardin ng villa, isang formal na imbitasyon ang natanggap ni Rico mula sa Embahada ng Espanya. Isang private diplomatic luncheon daw iyon para sa piling miyembro ng Pamilya Real at ilang piling tagapagtaguyod ng Cultural and Agricultural Exchange. Sa unang basa pa lang ng liham ay agad nanlamig ang palad ni Rico. Hindi niya alam kung paano siya gagalaw sa ganung klaseng mundo. Ang barong na suot niya noong una niyang seminar sa Pilipinas ang pinakamatino niyang damit. At iyon din ang isusuot niya sa isang event na dadaluhan ng mga embahador at maharlika. Nang araw ng pagtitipon, maaga siyang sinundo ng driver mula sa villa. Tahimik ang biyahe papunta sa embahada at habang nakatitig sa mga banyagang kalsadang nilalatagan ng kulay kahel na araw, hindi maiwasang magbalikan lahat. Ang kubo sa paanan ng bundok, ang alingasngas ng palengke, ang katahimikan ng gabing umalis si Sofia. Hindi niya akalaing magtatagpo silang muli sa ganitong paraan. Pagdating sa embahada, sinalubong siya ng isang babae sa navy blue suit. May suot na ID tag na may nakasulat na Maria Isabel, Protocol Officer. Maayos siyang inalalayan papasok sa isang courtyard na puno ng mga halaman, fountain at mesa na nakatakip ng puting tela. Maraming bisita, may mga embahador, opisyal ng pamahalaan, at ilang banyagang hindi niya kilala. Sa lahat ng yon, wala siyang ibang hinanap kundi si Sofia. Hanggang sa biglang bumukas ang isang malaking pinto mula sa hall ng embahada. Mula roon, gumaba ang isang babae na suot ang isang eleganteng simpleng cream-colored dress. May konting burdang ginto sa laylayan at isang pendant na hugis korona na agad niyang nakilala. Sofia. Mahina niyang nasambit. Ngunit sa paningin ng karamihan, hindi si Sofia ang tawag sa kanya, kundi Reyna Maria Sofia Esperanza. Tumayo ang lahat bilang pagbibigay galang. Si Rico, bagamat natigilan, ay marahang yumuko bilang respeto. Ngunit sa kanyang puso, hindi ang Reyna ang kaharap niya, kundi ang babaeng minsam naglabas sa kanyang puso, nag-init ng tubig para sa kanyang salabat at tumakbo palayo sa mundo upang maranasan ang tahimik na pamumuhay. Matapos ang ilang palitan ng seremonyal na pananalita,
Pinatabi si Rico sa isang lamesa na tila sadyang inireserba para sa kanya. Ilang minuto lang ang lumipas bago lumapit si Sofia, kasama ang dalawang babaeng aide. "Pwede ba kitang makausap sa loob?" Mahinang wika ni Sofia. Tumango si Rico at tahimik silang pumasok sa isang malawak na silid na may salaming bintana at tanaw ang harapan ng embahada. Sa sandaling iyon, sila na lang ang naroon, hindi bilang reyna at mamamayan, kundi bilang dalawang taong may mga salitang kailangang ilabas sa matagal na panahong itinahimik. "Pasensya ka na kung hindi ko nasabi agad," bungad ni Sofia, halos hindi makatingin. "Hindi ko alam kung kailan at paano, at kung tama pa bang bumalik ako sa buhay mo." "Hindi mo kailangang humingi ng tawad, Sofia," sagot ni Rico. "Sa totoo lang, kahit isang salita mo lang noon, kahit paalam lang, sapat na sana yon. Pero naiintindihan ko ngayon." Napayuko si Sofia. "Ang totoong araw-araw kitang iniisip. Habang nasa safe house ako, habang dumadaan ako sa mga hearing, habang sinusubukan ibalik ang kaayusan sa pamilya ko, ikaw lang ang tanging katahimikan sa isip ko. Kaya ko ito hinarap. Kasi alam kong may isang taong naniwala sa akin kahit hindi niya ako kilala." Lumapit siya kay Rico at marahang kinuha ang kamay nito. "Pero ngayon, malaya na ako. Malaya na akong pumili ng buhay. At kung papayagan mo ako, gusto kong piliin ulit ang mundo mo." "Ang mundo ko?" tanong ni Rico. Nanlalabo ang paningin. "Oo, ang mundo ng lupa, ng kalabaw, ng palayan, ng tahimik na umaga sa ilalim ng mangga. Ang mundong walang titulo, walang pormalidad, pero may pagmamahal." Tumulo ang luha ni Rico, ngunit ngumiti siya. "Ang mundo ko, kahit kailan, hindi nagsara sa'yo, Sofia. Kahit kailan, nandoon lang yon. At kung gusto mong bumalik, bukas ang kubo, mainit ang lugaw, at laging may lugar sa tabi ko." Tumawa si Sofia, ang tawang matagal nang hindi naririnig ni Rico. Tumango ito at tumingin sa kanya ng diretso, mata sa mata. "Then maybe we start again. Not as princess and farmer, but as Sofia and Rico. Walang sapilitan, walang ibang tao, tayo lang." Nagtagal sila sa silid na iyon, mas mahaba pa kaysa inaasahan. At nang muling lumabas sila, nakita ng lahat ang isang prinsesang tila hindi alintana ang korona at isang magsasakang hindi nababago ng tasuotan, sapagkat bitbit niya ang dignidad ng lupaing hindi basta binabayaran ng salapi. At sa hapong iyon, sa isang embahada ng isang makapangyarihang bansa, walang naging mas makapangyarihan kundi ang katahimikan ng dalawang pusong muling nagtagpo sa kabila ng distansya, sa kabila ng katauhan, sa kabila ng panahong nawala. Dahil sa dulo ng lahat ng kwento, hindi ang titulo ang mahalaga, kundi ang katotohanang bumalik ka sa taong minahal mo. Hindi bilang kung sino ka sa mata ng mundo, kundi kung sino ka sa puso ng isa. Makalipas ang 2 linggo mula nang maganap ang pagtitipon sa embahada at ang tahimik ngunit makapangyarihang pagtatapat nila Sofia at Rico sa silid na iyon, bumalik na si Rico sa Pilipinas. Hindi sa utos ng sinuman, kundi sa kusa niyang desisyong ituloy ang simula ng mga pangarap na minsang ibinahagi ni Sofia sa gitna ng bundok. Ang kanilang muling pagkikita ay hindi naging katapusan, kundi isang pagsisimula na may malinaw ng direksyon. Hindi pa muling sumunod si Sofia sa kanya. Ayon dito, may kailangan pa siyang ayusin, ilang responsibilidad na hindi niya pwedeng iwanan agad. Ngunit sa huling gabi nila sa Spain, sa lilim ng mga punong olibo sa bakurang taniman ng palasyo, ibinigay ni Sofia ang isang kahon kay Rico. Isang lumang kahon na yari sa kahoy ng cypress na may ukit ng kanilang mga inisyal, R+S. Ito ang huling alaala ng lahat ng ayaw kong kalimutan, sabi ni Sofia, habang marahang isinasara ang takip ng kahon. Pero ikaw ang tanging alaala na pilit kong inaalala kahit gustuhin kong kalimutan ang mundo ko. Sa pagbabalik ni Rico sa kanyang baryo, tila muling bumukas ang lahat ng lumang tanawin. Ang kubo ay nandoon pa rin, hindi man buo ang bubong ay maayos pa rin sa kabuuan. Si Moro, matanda na, ay nakaupo sa lilim ng punong mangga
at agad na sumalubong sa kanya sa pagdating. Muli siyang bumalik sa rutinaryo niyang buhay, ngunit may bago na sa kanyang paligid. May mga bata nang dumadalaw sa kanyang taniman tuwing hapon. May mga magulang na nagtanong kung pwede ba silang mag-training sa organic farming. At may barangay official na humihingi ng payo kung paano pwedeng palawakin ang programa niya sa ibang sitio. Rico, hindi mo na lang siguro alam, wika ni Kapramon minsang bumisita. Pero sa barangay hall, pinarangalan ka ng DILG. Hindi ka lang basta magsasaka ngayon, isa ka ng inspirasyon. Marahang tumawa si Rico. Kung kilala lang nila kung saan talaga nagsimula yung kwento ko. Baka nga hindi nila kailangang malaman ang lahat. Sabi ni Kap, basta ang importante, may naitanim ka, hindi lang halupa, kundi sa puso ng mga tao. At kahit may kirot sa kanyang dibdib, sinikap ni Rico na huwag maghintay. Mas pinili niyang magpatuloy. Itinayo niya ang isang maliit na paaralan sa likod ng kanyang lupa para sa mga batang gustong matutong magtanim, mag-alaga ng hayop at mangarap kahit walang malaking yaman. Tinawag niya itong Sophia's Garden, hindi para sa babae sa palasyo, kundi para sa alaala ng isang babaeng natutong magtabas ng damo, magpakulo ng tubig. At tumawa habang tinuturuan ang mga bata kung paano maghalaman. Isang araw, habang nagkaklase siya sa harap ng 8 batang nakaupo sa upuang gawa sa kawayan, may batang babae na nagtanong, "Sir Rico, sino po si Sophia?" Napangiti siya. "Kaibigan ko," sagot niya. "Isa siyang taong hindi ko makakalimutan kahit hindi kami magkasama ngayon." Nasaan na po siya? Anong ng isa pang bata? Siguro nasa lugar kung saan may maraming tanim, maraming ulap at maraming liwanag, sagot ni Rico. Pero kahit malayo siya, kasama ko pa rin siya araw-araw. Pagkatapos ng klase, mag-isam na upo si Rico sa ilalim ng punong mangga. Hawak niya ang kwintas na ibinalik sa kanya ni Sophia noon. Kumikinang ito sa sikat ng baraw, parang pinapaalala sa kanya na minsan sa kanyang tahimik na mundo, may dumating na di inaasahang liwanag. Hindi niya alam kung kailan sila muling magkikita. Hindi niya rin alam kung kailan siya muling makatatanggap ng sulat. Ngunit sa kanyang puso, ang alaalang iyon, ang kanilang buhay sa bundok, ang mga katahimikan sa gabi, ang pagtatanim sa gitna ng panganib, ang mga yakat na walang salita, ay sapat na para panatilihin siyang buo. May mga araw pa rin na tinutokso siyang buksan ang kahon ni Sophia. At minsan, ginagawa niya ito. At sa bawat pagbukas, natatagpuan niya roon ang maliliit na bagay na iniwan ni Sophia. Isang sulat na walang petsa, isang pinunit na pahina ng luma nilang diary sa bundok, isang maliit na sanga ng lavender na sila mismo ang nagtanim sa gilid ng ilog. At sa bawat pagtingin niya sa mga iyon, hindi niya kailangan ng paliwanag dahil alam niyang may mga alaala na kahit pilitin mong burahin, ay sadyang isinulat na sa kaluluwa mo. Hindi para saktan ka, kundi para paalalahanan kang minsan kang minahal, totoo at buo. Umagang tahimik ang paligid ng baryo. Walang ingay ng motorsiklo, walang tawanan ng mga bata. Tanging huni ng mga ibon sa taas ng mangga at kaluskos ng hangin sa mga dahon ng saging. Nasa gitna ng kanyang taniman si Rico, nakaupo sa maliit na bangkong kawayan habang nililinis ang mga nalalanta ng dahon ng kanyang mga tanim. Suot niya ang lumang sombrero ng kanyang lola at nasa bulsa pa rin niya ang kwintas ni Sophia, isang bagay na hindi na niya inaalis kahit kailan paman. "Sir Rico," sigaw ng batang si Lando na isa sa mga estudyante niya sa Sophia's Garden. "May sasakyan pong dumaan, hindi ho ordinaryo, ang ganda." Hindi pinansin ni Rico agad. Marami na siyang narinig na dumaraan sa baryo, sinula ng makilala ang kanyang taniman. Ngunit may kung anong kilabot ang dahan-dahang gumapang sa kanyang batok nang mapansin niyang huminto ang sasakyan sa mismong harap ng kanyang taniman. Sa ilalim ng manggang dating pinagtambayan nila ni Sophia, itim ang sasakyan, luma ang modelo, parang hindi bagay sa kalsada ng baryo. Ngunit malinis, makintab at tila matagal nang inalagaan. Bumukas ang pinto sa likod at mula roon
ay bumaba ang isang babae na nakasombrero rin, suot ang simpleng puting destida na animoy hinango mula sa mga larawan ng mga Kastilang dalagang naninirahan sa hasyenda. Hindi na kailangang magsalita pa ang babae. Sa unang sulyap pa lang ni Rico sa kilos nito, ang marahang pagtapak sa lupa. Ang paang hindi sanay sa alikabok, ngunit hindi nag-aalangan. Ang mga daliring humawak sa pinto ng sasakyan na may kumpiyansa ngunit may paggalang. Alam niyang si Sofia iyon. Sofia? Halos hindi niya marinig ang sariling tinig. Pumango ang babae. Sa sulok ng kanyang kubo, naroon pa rin ang kahon na ibinigay ni Sofia. Hindi niya ito binubuksan palagi. Isinantabi niya ito sa tabi ng lumang hestante ng aklay, katabi ng kanyang lumang diary. Ngunit tuwing gabi, bago siya matulog, dumudungaw siya sa may bintana at tinitingnan ang langit. Sa gabing wala ang buwan, tinanong niya ang sarili, babalik pa kaya siya? At sa gabing may buwan naman, mahina lang ang kanyang bulong. Salamat, Sofia. Lumipas ang buwan. May mga alingas-ngas na bumabalik si Sofia sa Pilipinas, pero hindi ito kumpirmado. May mga artikulong lumalabas na may prinsesa raw na nagbitiw sa trono upang mamuhay bilang karaniwang mamamayan. Dahan-dahan siyang lumapit. Walang anino ng pompyang, walang entourage, walang alingas-ngas. Wala siyang dalang korona, ngunit buo ang dignidad niya. Hindi siya mukhang prinsesa. Mukha siyang babae. Babaeng pagod, babaeng buo, babaeng bumalik. Naalala mo pa ba itong sasakyan? Tanong ni Sofia, sabay tapik sa itim na pinto. Napaniti si Rico, kahit pinipigilan ng pangingilid ng luha. Ito yung una mong sinakyan. Nasiraan sa gitna ng palayan. Pinahanap ko ito. Binili ko mula sa salvage yard sa Pampanga. Pinagawa ko. Gusto kong ito ang gamitin ko pagbalik. Sagot niya. Bakit ka bumalik, Sofia? Tanong ni Rico. Baka sa boses ang pagkalito, ang lungkot, ang pag-asam. Dahil tapos na ang mga laban ko sa Espanya. Sagot ni Sofia. Dahan-dahang naupo sa isang gilid ng taniman. Hindi ko kailangan ng trono. Hindi ko kailangan ng palasyo. Ang kailangan ko, yung lugar kung saan ko natagpuan ang sarili ko. Sigurado ka ba? Tanong ni Rico. Hindi mo kailangang patunayan kahit ano sa akin kung aalis ka ulit. Hindi na ako aalis, Rico. Sagot ni Sofia. Tiyak ang bawat salita. Pinili ko na to. Hindi dahil sa utang na loob. Hindi dahil sa takot. Pinili ko dahil ito ang gusto ko. Ikaw ang gusto ko. Yung buhay na may tunog ng kuligig, amoy ng inihaw na mais. At katahimikan tuwing gabi. Umihip ang hangin. Sa ilalim ng liwanag ng araw, parang may tinangay itong bigat sa balikat ni Rico. Sa unang pagkakataon mula nang umalis si Sofia, ngayon lang niya muling naramdaman ang ganitong uri ng pag-asa. Hindi yung iniimbento lang ng alaala, kundi totoo, narito, at buhay. May dala akong kaunti, wika ni Sofia habang binubuksan ang likurang bahagi ng sasakyan. Lumabas siya na may bitbit na 2 maliit na maleta, ilang punla ng Spanish lavender at isang pakete ng binhing ubas. Para sa bagong tanim, sabi niya. Tayo na ang magtanim dito. Hindi na ako aalis. Natawa si Rico. Sigurado ka bang kaya mong magbungkal? Kung nabuhay ako sa bundok kasama ka, ano pa bang hindi ko kayang harapin? Sagot ni Sofia, sabay taas ng kilay. At sa araw na iyon, habang nagtatanim sila ng mga bagong halaman sa tabi ng mangga, lavender, ubas, rosemary at ilang bagong binhi ng sibuyas, hindi na nila kailangang pag-usapan pa ang nakaraan. Hindi na kailangang balikan pa ang lahat ng sakit, pag-aalinlangan at pangungulila. Ang kailangan lang ay ang araw na ito at ang mga susunod pang araw na tanila ng pagsasaluhan. Pagsapit ng gabi, sa loob ng kubo na muling inayos ni Rico para sa panibagong yugto ng kanyang buhay, naupo sila sa sahig, sabay kumain ng tinolang manok na si Sofia mismo ang nagluto. Mas maalat pa rin kaysa sa timpla ko, biro ni Rico. Mas matabang pa rin ang jokes mo, balik ni Sofia. Tumawa sila. Walang alingas-ngas ng korona, walang kamera, walang bulong-bulungan ng palasyo. Ang meron lang ay 2 taong minsang nagkita sa gitna ng putik ng palayan.
naghiwalay sa gitna ng kaguluhan ng mundo at ngayoy muling nagsasama sa gitna ng katahimikan upang magsimulang muli, hindi bilang prinsesa at magsasaka, kundi bilang dalawang pusong naghintay at pinili ang isa't isa. Lumipas ang 3 buwan mula nang muling magpakita si Sofia sa paanan ng bundok. Bitbit ang parehong sasakyang unang bumago sa buhay ni Rico. Sa panahong hiyon, naging bahagi na siya ng pang-araw-araw na buhay sa baryo, hindi bilang prinsesa, kundi bilang si Sofia lamang. Ang babaeng marunong magtanim ng kamatis, mag-igib ng tubig mula sa poso, at magsaing sa uling. Ngunit sa kabila ng maayos at tahimik na muling pagsasama nila ni Rico, may mga gabi pa ring hindi mapakali si Sofia. May mga araw na matagal siyang nakatitig sa mga sulat na galing sa Espanya. May mga sandaling sinasadyang umiwas sa usapang may kinalaman sa kinabukasan. At si Rico, bagamat tahimik at tapat sa pag-aalada sa kanya, ay ramdam ang hindi nabibigkas na agam-agam ng dalaga. Isang gabi, habang kumakain sila ng inihaw na bangus sa ilalim ng mga bumbilyang isinabit ni Rico sa mga puno ng mangga, nagsalita si Sofia ng hindi inaasahan. "Rico," aniya, habang pinipiraso ang kanyang tinapay. "Alam mo ba kung bakit ako talagang bumalik?" Napatingin si Rico. "Akala ko dahil sa akin." Sagot niyang may ngiti sa labi. Ngunit may kutob na sa puso. Ngumiti rin si Sofia, ngunit hindi ito ngiting payapa. Dahil pagod na akong laging may sinusunod. Pagod na akong laging may kailangan gawin para sa pangalan, para sa bansa, para sa dugo. Gusto ko lang pumili para sa sarili ko. "Hindi ka ba pumipili ngayon?" Tanong ni Rico, dahan-dahang binaba ang kutsara at tinidor. "Yun ang iniisip ko araw-araw." Sagot ni Sofia, na sa piling mo, tahimik ang mundo. Walang mga mata na sumusunod sa bawat galaw ko. Walang utos, walang protocol. Pero, napatingin siya kay Rico at sa paningin nito'y lumutang ang lungkot na matagal nang ikinukubli. Pero may sarili rin akong mundo na iniwan. Mga taong umaasa sa akin. Mga pangakong hindi ko alam kung matutupad pa. Hindi agad nakasagot si Rico. Tumayo siya, humakbang palapit sa punong mangga at tiningnan ang malawak na taniman na siyang tinatawag niyang buhay. Mula sa likod, nilapitan siya ni Sofia at marahang inabot ang kanyang kamay. "Hindi ako nagsisisi na bumalik ako rito," bulong ni Sofia. "Hindi ako nagsisisi na minahal kita." "Pero," tanong ni Rico, mahinang-mahinang tinig na tila ayaw makumpirma ang kinatatakutan. "Pero hindi ko alam kung sapat na ang pagmamahal para talikuran ko ang lahat ng tungkulin ko. Hindi ko alam kung kaya kong mamuhay habang alam kong may mga bagay akong dapat harapin pero iniiwasan." Tahimik si Rico. Malamig ang hangin, ngunit mas malamig ang bigat ng mga salitang iyon. Matagal bago siya muling nagsalita. "Sofia, hindi ko kailanman ipinilit na manatili ka rito. Pinili mo ito, hindi ko to inangkin. Pero kung sa puso mo, may tungkuling kailangang tuparin, wala akong karapatang pigilan ka." Napayuko si Sofia. "Hindi ko rin kayang mawala ka." "Hindi mo ako mawawala," sagot ni Rico. "Kahit saan ka mapunta, kahit saang bahagi ng mundo, bahagi ka na ng buhay ko. Pero Sofia, ayoko kang manatili rito kung araw-araw mong kakalkalin ang konsensya mo. Ayoko ng ganong klaseng pagmamahal." Kinabukasan, habang nag-aalmusal ng pandesal at kape, may inilapag si Sofia sa mesa, isang sobre. May lamang sulat, 2 tiket papuntang Espanya at isang wedding ring. "Kung sakaling handa ka," wika niya, "kung sakaling gusto mong makita kung anong klaseng buhay ang pwede nating buuin kahit malayo sa lugar na ito, kahit hindi kubo, kahit hindi palayan, gusto ko pa rin ikaw ang kasama ko." "Ano tong wedding ring?" tanong ni Rico, nanlaki ang mata. "Isang pangako." Sagot ni Sofia, "Hindi bilang prinsesa kundi bilang babae. Kung sakaling isang araw piliin mo rin akong sundan." Ilang araw pa ang lumipas bago tuluyang umalis si Sofia. Walang ingay, walang pamamaalam sa buong baryo. Tanging si Rico lang ang naghatid sa kanya sa bus terminal. Hindi sila nagyakapan, hindi rin sila nagyakan. Isang simpleng titigan, isang bahagyang tango, at isang salitang bitin ngunit buo.
Salamat, sabi ni Sofia. At sa pagtalikod ni Sofia, iniwan niya kay Rico hindi lang ang wedding ring, kundi ang malinis na intensyon ng pag-ibig na hindi mapilit, hindi dinidiktahan at hindi nagmamadali. Muli na namang tahimik ang paligid ng taniman, bumalik sa dati ang ritmo ng kanyang buhay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na masakit ang pag-iisa. Hindi na mabigat ang katahimikan, sapagkat ngayon, alam ni Rico, kahit hindi sila magkasama, ay may isang taong humarap sa buong mundo at siya pa rin ang pinili. Tuwing umaga, binubuksan niya ang sobre, tinitingnan ang wedding ring, at binabalik ang sulat sa kahon. Hindi pa niya ginagamit ang tiket, hindi pa siya handa, pero hindi rin niya ito tinatanggihan. Kung darating ang tamang panahon, bulong niya sa sarili, baka ako naman ang susunod sa kanya. At sa ilalim ng parehong araw, sa parehong palayan, patuloy na namumuhay si Rico. Hindi na bilang magsasakang naghihintay, kundi bilang lalaking pinili ring maging matatag, matatat, at bukas sa anumang pag-ibig na dumarating na hindi kailanman mapipilit, kundi pinapalaya. Lumipas ang 6 na buwan mula nang muling umalis si Sofia. Tahimik ngunit mabigat ang bawat araw na sinisikap punuan ni Rico ng trabaho, ng proyekto, at ng mga ngiting pilit niyang hinuhugot mula sa kanyang paligid. Ang taniman ay patuloy na lumago. Ngayon ay may mga kasosyong magsasaka na siyang tinuruan niya ng organic farming. Ang Sofia's Garden ay hindi na lang paaralan kundi naging inspirasyon na rin ng maraming baryo sa karatig na bayan. Ngunit sa kabila ng tagumpay, sa kabila ng makakapal na palad at makukulay na pamumunga ng kanyang mga pananim, may puwang pa rin sa kanyang dibdib na hindi mapuno. Isang espasyong binuksan ni Sofia at tila siya lang din ang kayang magsara. Tuwing gabi, sa ilalim ng mga ilaw ng solar-powered lamppost na siya mismo ang nagtayo, madalas siyang umuupo sa ilalim ng punong mangga, hawak ang kwintas sa kanyang palad. Naging ritual na ito na parang dasal na walang salitang sinasambit pero puno ng pag-asa. Isang gabi, habang nagwawali si Rico sa paligid ng kubo, may dumaan na jeep na puno ng mga kabataan. Narinig niya ang isa sa mga batang babae na sumigaw, "Ayun ang Sofia's Garden! Dito raw nag-aral si Ate Sofia, yung prinsesa? Totoo ba yon, kuya?" Hindi niya sinagot. Ngumiti lang siya at tumango habang nililinis ang daan. Ang kwento tungkol kay Sofia ay naging alamat na sa paligid. Mula sa simpleng bulong-bulungan ng mga nanay sa palengke, nabing paksa na ito ng mga Facebook post, vlog ng lokal na content creator at maging balita sa isang regional news channel. Prinsesang nagtago bilang karaniwang tao, natagpuan ang pag-ibig sa bundok. Pero sa bawat artikulo at komentaryo, wala ni isa man ang may alam ng buong kwento. Wala ni isa ang nakakaalam kung gaano kasakit ang mga gabi sa bundok na magkatabi sila sa isang papag pero hindi nagkakatinginan, o kung gaano kahirap tanggapin na ang taong minamahal mo ay may mundong hindi mo pwedeng salihan. Isang araw, habang abala siya sa pag-aayos ng irrigation canal sa likod ng taniman, dumating si Mang Andres na may dalang liham. "Galing to sa Maynila, may foreign stamp," sabi ng matanda. Pinagpawisan si Rico. Hindi dahil sa init, kundi sa biglang bilis ng pintig ng kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Ngunit imbes na liham mula kay Sofia, isa itong imbitasyon mula sa isang International Agricultural Summit sa Geneva. Ang pangalan niya ay kasama sa listahan ng mga tagapagsalita. Isinara niya ang sobre. Hindi niya alam kung matutuwa siya o hindi. Akala niya sandali niyang makakalimutan si Sofia, pero kahit ganitong sandali, siya pa rin ang iniisip niya. Kinagabihan, kinausap siya ni Cap Ramon. "Rico, hindi lahat nabibigyan ng ganyang pagkakataon. Baka ito na yung senyales. Baka nandoon siya." "Huwag na po tayong umasa," tugon ni Rico. "Kung gugustuhin niyang magpakita, kahit hindi sa Geneva, magpaparamdam siya." Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang gusto niyang makita ito. Kahit isang sulyap lang, kahit sadlit. Kaya makalipas ang 2 linggong pag-iisip, tinanggap niya ang imbitasyon.
Bago siya umalis, muling pinuntahan ni Rico ang punong mangga. Ibinaba niya ang lumang kahon, inilabas ang wedding ring na iniwan ni Sofia at muling pinunasan ito gamit ang kanyang panyo. Kung makikita kita roon, ibig sabihin, hindi pa huli ang lahat, bulong niya. Pagdating niya sa Geneva, sinalubong siya ng malamig na hangin at puting nyebe sa paligid. Unang beses niyang makakita ng snow. Kasama siya sa panel ng mga magsasaka mula sa iba't ibang bansa. Nang siya'y tinawag sa entablado, inilahad niya ang kanyang kwento. Hindi lang tungkol sa teknikal na sistema ng organic farming, kundi pati ang personal na ugnayan ng lupa at damdamin, ng katahimikan at pagtanggap. Pagkatapos ng seminar, habang nagkakape siya sa isang sulok ng conference hall, may lumapit sa kanyang babae. Nakasuot ito ng itim na coat, may scarf na beige, at sombrerong halos tinatakpan ang kalahati ng mukha. Hindi niya agad namukaan. Ngunit nang magsalita ito, kahit isang salita lang, nanigas ang katawan ni Rico. Hindi ako makapaniwala na narito ka. Mahina ngunit pamilyar na tinig. Sofia? Tumango ang babae. Dahan-dahang inalis ang sombrero. Si Sofia nga. Ngunit may ibang liwanag sa mga mata nito. Hindi na pagod, hindi na alanganin. Kalmado, tahimik at buo. Pumunta ako rito hindi para magsalita, kundi para maghintay. Sabi niya, alam kong darating ka. Hindi nakapagsalita si Rico. Ang dami niyang gustong sabihin. Gusto niyang itanong kung bakit na yun lang. Kung bakit hindi man lang siya nagsabi. Pero sa harap ng mga mata ni Sofia, sa init ng mga palad na muling humawak sa kanya, lahat ng tanong ay natunaw. May flight ako pabalik sa Pilipinas bukas, sabi ni Sofia. Pero kung gusto mong sumama, may biniling lupa si Mama sa silang. Tahimik, malapit sa taniman. Doon daw niya gustong tumanda. Si Queen Camila? Tanong ni Rico. Napangiti. Oo, sagot ni Sofia. At gusto niyang makilala ka, hindi bilang magsasaka kundi bilang lalaking minahal ng anak niya. Tumingin si Rico sa paligid. Sa puting niebe, sa malamig na hangin, sa katahimikang puno ng alaala. At sa pagkakataong ito, sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi niya pinigilan ang sarili. Sige, wika niya, sumama ako. At sa pag-uwi nilang magkasabay kinabukasan, habang binabaybay nila ang ulap mula sa itaas ng eroplano, pinikit ni Rico ang kanyang mata. At sa wakas, nagawa niyang limutin ang sakit dahil pinili na rin siya ng pag-ibig na minsan niyang hinayaang lumaya. Isang buwan makalipas ang muling pagtatagpo ni na Sofia at Rico sa Geneva. Tahimik silang nanirahan sa Silang Cavite sa isang lumang hacienda na dating binili ni Reyna Camila. Malayo ito sa palasyo ng Madrid pero malapit sa taniman, sa bundok at sa mga simpleng bagay na muling nagdugtong sa kanilang mga puso. Ang dating prinsesa ay hindi na kailanman bumalik sa palasyo at ang dating magsasaka ay hindi na kailanman umalis sa lupa. Ngunit sa pagkakabilang nila sa isa't isa, parehong bumangon ang bagong anyo ng buhay. Mas tahimik, mas payak at higit sa lahat, mas totoo. Isang umaga, habang nagtatanim ng buto ng basil si Rico sa likod ng hacienda, lumapit si Sofia, may hawak na sobre. Maingat itong tinupi at may selyo ng Espanya. Inabot niya ito kay Rico, sabay sabing, galing kay Mama, si Reyna Camila. Gusto raw niya tayong makita sa Madrid. Hindi agad nakaimik si Rico. Madrid? Ulit niya habang pinupunasan ng pawis sa noo. Hindi ito utos, dagdag ni Sofia. Hindi rin formal na imbitasyon ng palasyo. Sabi niya gusto lang daw niya akong makita. At gusto ka rin niyang makilala. Sa personal, sa wakas. Tahimik lang si Rico habang tinitingnan ng mga halamang tinanim nila, ilang linggo pa lang ang nakakalipas. Marami pa sanang kailangang gawin. Marami pa sanang inaasikasong gawain sa paligid. Pero ramdam niyang may panahon na din para sa pagsasara ng mga kwentong matagal ng bukas. Kung kasama kita, wika niya. Saan man tayo dalhin ng daan, pupunta ako. Makalipas ang 3 linggo, dumating sila sa Madrid. May kasamang kaba ang paglatag nila sa paliparan, ngunit higit pa roon ay may dalang katahimikan sa kanilang pagitan. Ang uri ng katahimikang hindi na nangangailangan ng paliwanag.
Si Sofia ay muling nakasuot ng mas formal na damit. Hindi marangya, pero malinaw pa ring nagdadala siya ng dugong maharlika. Si Rico naman ay suot ang simpleng coat na hiram lamang mula sa kaibigan sa Geneva. Pero ang bitbit niya ay ang dignidad ng isang lalaking hindi kailanman pinayuko ng kahirapan o takot. Sinalubong sila sa labas ng airport ng isang itim na van na minamaneho ng isang matandang lalaki. Pagdating nila sa mismong bakuran ng summer villa ng royal family sa labas ng syudad, sinalubong sila ng mga kawani, pero hindi bilang mga dayuhan, kundi bilang mga bisitang inaasahan. No one has ever made my daughter smile the way you do. For that alone, I owe you a kingdom. Nagulat si Rico, pati na rin si Sofia. Ngunit sa ngiting iyon ng reyna, alam nilang hindi ito metaphorical. Hindi nito sinasabing literal na kaharian. Ang kahariang binabanggit ay ang kapayapaan, ang pagmamahal, at ang tiwala na minsan lang maibigay ng isang ina. Makalipas ang ilang araw, ipinasilip sa kanila ang ilang bahagi ng royal estate na pinapanatili ni Sofia bilang bahagi ng kanyang personal na inheritance. Hindi ito palasyo, kundi isang malawak na farmhouse na may mga tanim na ubas, olive at ilang lumang silong ng kabayo. Tahimik ang mga mukha, walang pabigat na protokol, walang formal bowing, walang kameras. Pumasok sila sa loob ng villa at sa mismong gitna ng hardin, sa ilalim ng mga lumang olive trees, ay naroroon si Reyna Camilla. May edad na ito, ang buhok ay maputi na, nakatali ng mahigpit, ngunit ang mga mata ay may dalang kabaitan na hindi inaasahan ni Rico. Tumayo ito at marahang lumapit, hindi sa anak, kundi kay Rico. Senyor Montemayor, bungad ng Reyna sa malumanay na Castilian accent, I've heard so much about you. Finally, napayuko si Rico sabay hawak sa kamay ng Reyna. Isang anyong sinanay niya sa ilang panunood ng video bago bumiyahe. Maraming salamat po, Ginang, sa pagtanggap sa akin. Mumiti si Reyna Camilla at sa halip na formality, marahang tinapik ang balikat ni Rico. Dun ila pinagplanuhan ni Rico na magtayo ng pangalawang Sofia's Garden, isang agricultural school na para sa mga kabataang Espanyol na nais matuto ng simpleng pamumuhay sa gitna ng modernong lipunan. Hindi ko akalaing mangyayari to, bulong ni Rico habang nakatingin sa isang parte ng lupa kung saan inukit ni Sofia ang kanilang initials sa isang lumang puno ng cypress. Akala ko hanggang taniman lang ako. Huwag mong mamaliitin yon, sagot ni Sofia. Doon ako nagsimulang mabuhay. Sa taniman mong yon, sa kubo mong walang kurtina, sa salabat mong mapait pero mainit, sayo. At isang buwan mula nang makarating sila sa Madrid, sa misming araw ng anibersaryo ng una nilang pagkikita sa palayan, ikinasal si Sofia at Rico. Hindi sa isang granding simbahan, hindi sa gitna ng karangyaan, kundi sa ilalim ng punong olibo, sa harap ng iilang kaibigan, magsasaka at tauhan ng villa. Walang press release, walang titulo, walang anunsyo sa radyo o pahayagan. Sa panahong iyon, hindi na sila kailanman bumalik sa palasyo. Ang kanilang trono ay lupa. Ang kanilang korona ay pawis. Ang kanilang dangal ay ang katahimikan ng pag-ibig na pinanday sa mga pagsubok, hindi sa kasaysayan. At sa gabing iyon ng kanilang kasal, habang pareho silang nakaupo sa duyang na yari sa abaka, pinanood nila ang mga alitaptap sa paligid ng taniman. Hinawakan ni Sofia ang kamay ni Rico. Alam mo bang sa lahat ng prinsipe ng mundo, ikaw lang ang hindi kailanman lumuhod sa akin, bulong niya. Ngumiti si Rico. Hindi ko kailangan lumuhod para malaman mong mahal kita. Nakatayo akong kasama ka at doon ako pinakamasaya. Sa dulo, hindi sila nagtayo ng palasyo, pero nagtanim sila ng mundo. Isa na hindi kailanman mabubuwag ng panahon.